Hi guys! Road trip tayo ngayon guys, road trip. Pupuntahan tayo guys. Ayan. Ano ba talaga dito pala may daan? Okay. Puro pataas ah. Lord, ingatan niyo po kami ni Koy Koy. Si Koy Koy guys ang kasama ko, yung motor ko. Si Koy Koy. Tara guys, kwentuhan tayo. Kwentuhan. Kwentuhan ah. Yan guys. Nakikita niyo yan mga riders of the Philippines. Bangin na siguro yan. Walang taas nga, pero walang harang. Paano pag dumire-diretso ka? May mga ilaw naman pala. Silo, ang saya. Kuya, wala ka na sa lane mo. Kami pala wala sa lane. Sorry. Ito na guys. Ang ating pupuntahan ay malayo-layo din. Layo pala ng ano nila, no? May daan pala dito. Galing ako guys sa San Jose del Monte. Mahinatid lang. So wala tayong content kundi ito. Walang content eh. Magkukwentuhan tayo guys about kay Koy Koy. Tapos wala pang helmet yung nasa unahan ko. Nakakatakot. So parang liblib na lugar na to guys. Dadaanan natin. Ayun na nga. Tayo ay magkwentuhan about kay Koy Koy. Sino nga ba si Koy Koy? Ayan. Si Koy Koy po ay isa po siyang motor. At pinangalanan ko pong Koy Koy. Koy Koy. Oops. Hindi ko alam yun. Alam pala lang. Koy okay ka lang. Ayan. At yun nga guys. Bakit nga ba ako nagkaroon ng Koy Koy ng motor? May ano. May nagtitinda. Ba't nga ba ako nagkaroon ng motor? Si Koy Koy. Nagkaroon po kasi ng meron pong pa-motorcycle. Ang trabaho ko po doon guys ay isa po akong janitor. Isa po akong masipag na janitor. Maniwala na kayo, masipag akong janitor. Proud naman po ako, hindi ko naman po ikinakahiya na isa po akong janitor. Dahil high school graduate lang po ang aking natapos at hindi po ako nakapag-aral ng college. Yan, yung mga bata, mag-aral kayong mabuti. Wala namang masama sa pagiging janitor. Pero siyempre, iba pa rin na nakapagtapos ng kolehiyo. May magandang trabaho. Maganda rin naman po ang trabaho ng janitor at marangal, di ba? Pero hindi ko naman sinasabi na hindi ko pinupunto na ang pangit maging janitor. Sa lahat po ng mga nagtatrabaho po ay janitor, makakapwa akong utility yan, tawag sa amin. Hi po sa inyo lahat, saludo po ako sa inyo. Napakasipag po natin. Ayan, bakit nga po pa ako nagkaroon ng ng Koy Koy sa buhay ko, ito nga pong motor na to. Nagkaroon po ako ng motor dahil po nagkaroon po ang company namin ng motorcycle program. Ako maambon. At yun nga po, last year ko nakuha si Koy Koy, 2023. At isa po siyang Honda Click B3. Ayan. Kasi po nagkaroon po yung company kami. Nagkaroon po yung company ng motorcycle program ng start po ng pandemic, 2021. Tapos na ng pandemic yun. 2022, di ba? Tapos na ng pandemic. Dahil po dati, 2020, nag-shuttle po kami, pumapasok. So bawal po kasi mag-commute eh. Ngayon na dahil may COVID. Pag COVID, may COVID noon, bawal mag-commute. Dahil nga syempre kapag nagka-COVID ka, makakahawa ka. Since janitor po ako sa isang office, sumasakay po ako sa shuttle. So ilan lang din po kami pumapasok noon. 2020 po ako nag-start ng thank you kay Lord. Dahil di ba 2020 halos nawalan po ng trabaho yung iba. Ako rin po nawalan po ako ng trabaho dahil sa COVID-19. Tama ba? Parang COVID-19. Tama ba? Ayun nga po. Tapos nagkaroon na nga po ng pandemic, nawalan ako ng trabaho. Dati po yung utility sa SOEN. Tapos nag-resign ako ng 2020. Hindi. Tama, papasok ng 2018 December hindi 2019 ng January ako nag-resign sa SOEN as a utility. Tapos nakapag-work ako ng Maynilad. Kwento lang tayo guys, makinig kayo. Nakapag-work ako sa Maynilad as a English as a nakapag-work ako as pahinante ng Maynilad. Ayun. Tapos nung pumasok si COVID-19 2019 ng March, tanda ko to is March, kasi dapat bibinyagan si Buboy ng March 5. March 10 na to or March 15.
nag-lockdown na, di ba? March 15 yun. Thank you kay Lord. Syempre, nawalan ako ng trabaho. Maraming, hindi lang ako, di ba? Marami ding nawalan ng trabaho. At saka nakakalungkot ng 2020 pala, sorry. 2020. Basta sabi ko March, 2019. Ayun nga, 2020 na siya. Yun, correction ko lang. 2020 na siya nagkaroon ng COVID. At tapos nga nun, mga March 2020, nag-lockdown na ng March, di ba? So, tanda-tanda ko yun kasi dapat bibinyagan si Buboy. Hindi natuloy. Kasi nga, nagkaroon nga ng pandemic, ng COVID. Tapos nun guys, uy, wala lang. Ang daming ano, no? Ang tawag doon? Rambutan ba tawag? Ayun nga, pandemic, nagkaroon ako ng work, sinuwerte, kay trabahanap.com. Doon ako, nag-online lang guys. Online lang ako nagsasend ng resume, nag-scroll, tumitingin-tingin kung ano ba dapat gawin ko para magkaroon ng trabaho. Gawa resume, send. At yun nga, sinuwerte ako guys. Nagkaroon ako ng trabaho. Pandemic pa, diba? 2020. At yun nga yung sa oil company. Oil company. At ngayon yung oil company. At ito po ay, ayan. Makikita nyo guys. Ayan siya. Ayan siya. Oo, meron gasolina dito. Ayan siya guys. Ang oil company na po yan. Ang dahilan kung bakit po ako nagka-work. Tapos, pandemic. So, okay naman. Masaya dun sa company. Kasi, di na namin may problema yung lunch. Kwento ko na rin din. Sagot na po nila. And then, yung pagpasok, shuttle, sundo sa umaga, ihahatid sa gabi. Hindi naman po talaga door to door. Meron lang pick up point. Ako sa COA po ako natira. Ang pick up po sa akin is sa Commonwealth Highway po. Diyan sa may COA overpass. Yan. Ayun na, bike tayo doon. Kinuwento ko lang din po kung paano ako nagkaroon ng trabaho. At yun nga po, yung oil company na yun. Hindi ko na po siya pinangalanan. Pinakita ko na po. Ayun, ganda. Tapos nga po yun, nagkaroon nga po ng pagkatapos ng pandemic is 2021, 2022 nawala na po ng shuttle kasi back to normal na po lahat, diba? As in, pwede mo mag-MRT, pwede na pong sumakay ng bus, ng jeep, yan. So parang palakasan na lang po ng anghel ng guardian angel nun. Hindi naman ako nagkakaubi nun kahit nagkakaubo ko. Ayan, kinuwento ko lang. Tapos nga po, di na, probinsya na to guys. So parang liblib na talaga. Tapos nga po, nagkaroon nga po ng motorcycle program ng company. So nagdalawang isip ako. Ito na nga, kung kukuha ba ako o hindi. Nagdalawang isip ako sa noon. Una kasi hindi pa ako magaling magmotor. At pangalawa, kailangan ng requirements kapag kukuha ka ng motor, meron kang lisensya. So nagkaroon nga po ng first batch na kuhaan ng motor. Since 2022 noon nag-start, ang makukuha mong motor is Honda Click version 2. Alam niyo naman po yun siguro, no? Yung version 2 ng Honda Click. Sila po yung una nabigyan, yung mga may mga lisensya na. Sino nga ba? Yung mga empleyadong may lisensya na. Katulad ng messenger namin, si Raymark Manlapas, yan, nakakuha siya ng motor na Honda Click version 2. Version 2 yung nakuha niya guys kasi 2022 nirelease ang Honda Click version 2, di ba? Tapos, sige, may lisensya na siya eh. So, iniisip ko, paano ako magkakaroon ng lisensya? Paano? Madali lang naman, di ba, kung may pera ka. Since wala akong pera, wala akong panggastos, pang requirements, hindi lang naman kukuha ka ng lisensya eh. Ganun-ganun na lang. So, kailangan mong mag-TDC, mag-school, driving school, di ba? TDC, ayan yung meaning. Actually, di ko talaga alam yung meaning ng TDC. Theoretical, ganyan-ganyan. Tapos, syempre, akala ko madali na lang. So, na-stress ako. Since hindi ako marunong magmotor. At ang last na nakapagmotor ako nun, guys, matagal na. Bata pa ata ako nun. Ang unang na motor ko nun ay declutch na motor. Sinilip ko lang yung gasolina ko, guys. Pangalayo kasi. Declutch na motor. Yung unang-una kong nakuha. Ayun, unang-unang nakuha. Unang-unang natutunan ko. Sorry. Unang-unang natutunan ko magmotor. Pero ang tagal na nun, hindi na siya nasundan.
Kasi ito parang tinuruan ako nun. Sa Bicol pa yun eh. Barkada ng ate ko ni Ate Jane. Yan. Barkada nila. Nakalimutan ko na yung pangalan nun pero natatandaan ko yung mukha niya. Parang pinsan natin siya ni Ate Sheila Pahinago. Ayan. Hi Ate Sheila Pahinago. Pinsan niya sa Bicol. So isang beses lang ako nakapag-try nun. Kasi parang nag-aaral din sila. Pati ako nadamay. Magmotor. So ang tagal na, di ba? Ano na? 2021 na, 2, 3, 4. Ngayon, hindi ako marunong talaga magmotor at hindi ako nanghihiram ng motor. Kaya alam yan ng mga bayo ko na may mga motor. Never ako nagsabi na pera mo ko ng motor, mag-aaral ako. Kasi alam ko iniingatan nila yung motor nila eh, di ba? Tapos iniisip ko lang yun sa akin lang yun iniingatan nila yung motor nila tapos hihiramin ko. Tapos paano kapag naman sana madisgrasya, di ba? Kawawa naman yung motor nila. So okay lang naman ako ang madisgrasya, wag lang yung motor nila. Siyempre magagalit din sila sa akin. At yun nga, hindi ako magaling magmotor. Magaling ako magbike, kaya akong bumalanse. At yun nga wala akong pangkuha ng lisensya, wala akong pang driving school. So nag-iisip na lang ako na wag nang kumuha. Kasi nga alam niyo yun, gastusin pa. Siyempre gastusin. Hindi nakakasya yung kinikita ko sa trabaho ko. Magagastusan na naman kami as pangkuha ko ng lisensya, diba? Kaya yun, magdidesisyon na dapat ako noon na hindi na kumuha kasi sinasend yan dun sa group sa Viber na may Google Form siya guys kung sino gustong kumuha ng lisensya ng lisensya ng motor, sasagot ka dun. Pero ang rules din pala dun, ang requirements din nila kailangan nagsha-shuttle ka. Pero nung first batch kasi hindi ko alam kung anong gusto nila bakit nila binigyan yung may mga lisensya na ng motor, since huhulugan naman talaga eh. Kami 12 kami dun sa walang lisensya, 12 yung mga kasama ko dun na kumuha ng motor. Tapos wait lang. At ayun na nga. Tiyanik ko kasi yung cellphone, sorry. Siyempre, nag-message na ako doon kay Ma'am Kat Suwangko. Hello Ma'am Kat. Na hindi na ako kukuha ng motor kasi nga wala akong pangkuha ng lisensya at saka pang enroll sa driving school. So, nagsinok naman siya. Yun yung last na decision ko na hindi na ako kukuha kasi ayaw naman na maghiram. Nang try ako dun sa isang kamag-anak ko na manghiram. Pero hindi ako nagsabi sa ate ko eh. Kasi ayaw ng mga ate ko na nagmumotor. Parang natatakot din sila. Since magmumotor nga ako, ganyan. Ayaw nila na magmotor ako. Ang layo nito guys. Saan na ba ako dumaan? Ayun na nga, nagsabi na ako kay Ma'am Kat na hindi na ako kukuha ng motor kasi nga wala akong pangkuha. Nagsin lang siya. Then nung mga ilang araw niya sinin, so mga ilang araw din nag-message siya na Kuya good news, parang gano'n. Kuya good news, bakit? Natagal niya pang mag-reply. At yun na nga, sinabi daw kasi sinabi nila na maraming hindi kukuha kasi nga namumblema sa pang requirements ganyan. Sinagot na nga nung big boss namin ang company yung pang lisensya namin, di ba? Ang saya nun guys, parang pumapalakpak yung tenga ko sa tuwa. Sinagot naman po ng company namin yung pangkuha ng lisensya tsaka yung driving school. Siguro, kasi mahal yung driving school guys, nag-inquire ako nun. Nag-inquire ako nun, mga 5,000 din. Oo, 5,000. Siyempre, di ba mabigat din yun kung manghihiram pa ako, di ba? So, di na rin sana. Pero, thank you kay Lord. Thank you din sa company na ayun na nga po. Sinagot po nila yung pang TDC namin, tsaka lisensya. Kasi kailangan makakuha ka ng student
Student driver. Takes the next, right? Dito. Next. Ready, so I go. Pinapakanan niya ako dun guys. Kasi hindi eh. Hindi, may jeep pala dito, no? At yun na nga, sinagot na ng company yung pagkuha ng lisensya namin, driving school, tuwan-tuwa kami nila Sexy, si Sexy, si Ma'am Raquel Pexon, yan. Sinagot na nga yung pang requirements namin. Hindi na akong bumangga. Ayan, daldal pa more. Ayan, ikot tayo dito guys. Tapos yun na. So okay naman na. Nagkaroon na kami ng lisensya, nakapag-driving school na kami. Meron ako ng driver license, student license muna. Tapos nagkuha na ng lisensya. And thank you po sa company. Maraming salamat po. And then hindi naman agad-agad nabigay yung motor kasi naghintay pa kami ng mga ilang buwan din. Tapos 2022 noon, na-phase out na nga si, di ba, na-phase out na si B2, Honda Click B2, at nag 2023 na. Ang nabili na nila guys, masaya kami kasi B3 na. Ito na ngayon si Koy Koy. Si Koy Koy po is Honda Click B3. Ayan, version 3 na po siya kasi 2023 na po. At yun, natenga rin si Koy Koy ng matagal kasi nga pinapractice ko pa siya nun sa lugar namin, sa Holy Spirit. Doon kasi i-dinadrive para nga matuto ko. Nahatid ko yung anak ko sa school, sila sa umaga. Eh, maingat naman po ako nun. Maingat, hindi pa ako barubal nun. Ngayon na lang siguro ako kami natin. At yun na nga po, ang tagal din bago ako nakapag-drive ng 2023. Siguro nakuha ko to ng June 2023. Tapos atenga ng 2 months to sa bahay. So parang na-stress na rin ako paano ko to i-drive sa Commonwealth. Ano guys, may bundok. Paano ko siya i-drive sa Commonwealth? Kasi nga syempre, di ba? Highway yun eh. At wala pa akong gadong alam. So nakakatawa lang kasi gumagastos pa ako sa pagko-commute. Meron naman ng motor. Parang naano na rin yung asawa ko na sasabi niya, puro mo na lang nililinisan yung motor mo, ganyan. Hindi mo naman diligamit. So ayun na, nag-decide na ako na ayun, hindi ko pa pala nagagamit yung motor ko. Tinatanong ako ng boss ko na, nagamit mo na ba? Kasi parang may meeting, parang ganun. Nagamit mo na ba yung motor mo? Ganyan. Sabi ko, hindi pa po ma'am kasi hindi pa po ako sanay. Natatakot pa po ako. Sabi naman niya, huwag ka matakot kasi mas mahirap nga mag-drive ng kotse, yun sabi niya. Kasi malayo yung, isipin mo na lang malayo yung paa mo sa utak. Makakapag-response ganun, sabi niya. Yung kamay mo, lapit lang. At saka automatic naman daw to. Tapos kapag nasa highway ka naman daw, hindi ka naman babanggayin na nasa likod mo. Totoo naman talaga. Nagkalakas na ako ng loob, magmotor, papasok. Alam ko na, natandaan ko ng Sunday, magja-general cleaning ako sa office. Nagmotor ako. So parang kinabahan din yung asawa ko kung makakarating ako sa makakarating ba ako sa office. At sa awa naman ni Lord, nakarating ako sa office nang kompleto kami ni Koy Koy. Turn left. Layo na nito guys. Ayun, yun lang yung kwentuhan natin guys na ibabahagi ko sa inyo bakit nakasama ko si Koy Koy. Nakasama ko si Koy Koy, nagkaroon ako ng Koy Koy. Ganito. Bakit nga ba talaga, di ba, nag-iisip yung iba, uy, janitor lang to, bakit nakakuha ng motor? Yan, baka yun yung iniisip ng iba na nakakakilala sa akin at saka yung kamag-anak ko, ay doggy, na yun po yung totoo kung bakit ako nagkaroon ng motor. At ang motor po namin ay hinuhulugan po namin. Ito po yung kagandahan, wala pong down kaming ibinigay. Si company po ay nagsabi na 70% po sa kanila at 30% lang po sa amin.
Pero yung ORCR nyo po ay hindi po nakapangalan sa amin, sa company pa. Huhulugan po namin siya ng 3.5 years po namin siyang huhulugan. At kailangan po namin magstay sa company. Siyempre mag-stay po ako ng matagal. Matagal na matagal. Kahit 3.5 years pa yan. Magandahan po. Tapos kailangan makompleto mo yun. 3.5 years para, yun po kasi nakasulat sa kontrata. Mapasayo na yung motor. Ang hulog po namin dito, monthly po ay 780 pesos monthly. Diretso na po siya kaltas kada katapusan. Wait lang guys. Kada katapusan na po siya kinakaltas. Pero yung 780 saka pang makakakuha nun. Napakaswerte namin, di ba? Na makakuha. Oh, ang ganda, oh. Guys, ang ganda, oh. Ganda. Bukid. Nakikita nyo ba, oh? Ito, oh. Pag dito ka nakatira, sigurado hindi ka may stress. O tara na, mga tayong tanga. Huwag akong tanga. Ganda. Yun na, balik na tayo dun. 780 pesos po. Ang ganda. Ganda naman ang pinuntahan ko. 780 nga po monthly. At diretso kaltas na po siya. Ano po yung binabayaran ko para sa motor po. At slow down daw sabi. Take the next right. Dito tayo. Kabisa sa publiko. Bakit? Okay. Dito daw nagpapadaan ng truck. 1 kilometer pa tayo guys. Kaya yun, nagkaroon po ako ng motor dahil sa motorcycle program po ng company. Diba? Ang dami kong dapat tinuloy-tuloy ko din. Pero ang dami kasi ayan, katulad po ng ibukid doon. So hindi mo naman masasabi siyang destruction, pero ang ganda. May bahay dito guys. Naalala ko yung tumira ako sa San Mateo. Gantong-ganto rin yung lugar. Sa bundok po ako dati tumira. Kasama yung tatay ko. Dyan po sa San Mateo, sa AFP housing, sa may Arayat po tumira ako dyan. Elementary. Malayo po yun, nilalakad po namin yun. Talagang pagsapit na ng gabi, wala talagang kailaw-ilaw. Wala po kami kuryente doon. Nakakamiss lang yung ganitong lugar kasi may damo, may puno. At maganda, tahimik, tsaka sariwa po yung hangin. Kahit hindi ko po naamoy yung hangin kasi nakababa po yung visor ko. Diba, ang ganda. Malayo sa syudad, pero malapit na lang din kasi mga ilang oras lang din makakalabas ka naman dito. Ganun ang bahay nila. At nga po, balik tayo. Bakit po ako nagkaroon ng motor? Yun po yung totoo. At wala pong down, wala po akong pera para kumuha ng motor talaga. At ito po, nagagamit ko na po si Koy Koy. Ay, may checkpoint. Checkpoint. Natatakot naman ako, ba't may checkpoint dito? Sana walang humarang sa atin. Nagbablog lang po ako. Liblib na to, grabe. Oh, grabe. Oh. Ang saya naman dito sa daan. Saya naman dito. Pero nakakatakot, kinakabahan din ako kahit paano. Baka mamaya may mga loko-loko dito. Si Google kasi, ba't mo ko dinaan dito? Ang cute na lugar nila. Siguro may bikers. May titinda dito. Pwede mag-camp. Dito nga po. Yan. May farm and resort. Yun nga po sa mga nagtataka talaga. Bakit ako nagkaroon motor? Bakit di ko po kayang bumili ng cash nito at hindi ko rin po kayang kumuha ng hulugan? Magkano lang po sila sahod ko sa pagiging janitor. Kaya maswerte po talaga. Yung doggy, excuse me. Oo, may dumadaan rin pala lagi dito.
Kaya hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Ang ganda oh. Sa mga hindi pa po naka-follow sa aking Facebook, follow na po kayo. Please like and share. Kung pwede nga lang po sabihin sa inyo, pusukan nyo naman po ang aking video, pusukan nyo po. Maraming salamat po sa lahat po hindi nakapag mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayun guys, subscribe naman po kayo sa aking YouTube channel, Mark Bilara TV po. Delikado rin kasi mag-overcook. Wow! Wow! Record ka. Mamumuhayan sila ng gagamba. May daan talaga dito, no? Pero delikado dumaan dito pag gabi. Kasi nga madilim. Walang ilaw. May ilaw lang ng motor mo. Ilaw lang ng motor mo yung meron ka. Ano oras na? 1:24 na guys. Oopsie. Mabutik siya. Putik guys, pero kaya naman. May mga nagtitinda ng gulay, rambutan, may mga dati nung naalala ko yung tatay ko dyan sa kamuting kahoy. Nagtatanim po kami yan dati dyan sa Arayat, sa AFP Housing. Ayan po, shoutout sa mga taga housing San Mateo Rizal. Parang ganto rin dito sa San Mateo Rizal. Grabe, madulas. Madulas siya guys, kasi buti na nga lang hindi umuulan. Kasi kung todo lakas ng ulan, madulas na to. Pero kumakapit naman yung gulong ni Koy Koy. Dito sa part na to, hindi na pala siya hindi na siya na gawang kalsada. May mga nagtitinda sa gilid, yan, mga gulay. May siyang probinsya na guys. Pero kasi may shortcut daw dito pa Marikina. Kaya go lang tayo. Say hello. Hello, may tuta. May tuta. Kunin niyo please. Yeah. Yung kotse hindi na dito. Yun, kalsada na. Merong awitin inaalay sa'yo, alaala. Kumanta. Long ride. Hindi naman makapuno ko. Diba yun nakakamiss. Hindi pa ito nararanasan ng mga anak ko. Tumira ng ano ba yun, mapuno, masukal. Yan. Kasi dati tumira talaga ako sa bundok guys. Yung mga nakakilala sa akin, yung mga pinsan ko. Tumira kami dyan sa San Mateo kasi mapuno, diba?
Tumira kami ng tatay ko, naalala ko si Papa. Tumira kami ng Arayat. Taas ng AFP housing. Mga truck. Siguro ginagawa ng tapunan dito. Kasi mataas na lugar. Pero sana, ayun, tapunan nga guys. Naaamoy ko yung basura. Pero kasi wala na tayong ibang matatapunan kundi sa pinakatuktok na lang. At marami tayong basura talaga. Aminado rin naman ako kasi tao din naman ako. Na nagtatapon din ng basura. Kaya yung mga bundok natin, madalas, tambakan ng basura, kung hindi ginagawang village, di ba? Pinaputol yung mga puno. Saya nila, oh.